kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang oras at magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap dito na napakagandang marker nito. Kung ito ay natagpuan sa medyo maliblib na lugar, walang kabayan, kabundukan, well, ito'y siguradong treasure sign. At hindi lang treasure sign to ito'y emblem ng emperor. Ang tinatawag na chrysanthemum emblem. Ang bulaklak na emblem ng Emperor Showa, si Hirohito Showa. Showa ang kanyang apelido ng Emperor ng Japan noong World War II. Okay, so ito yung nakita nyo ito yung emblem ng Emperor. Originally, meron yang 16 ka sunrise, 16 to ka ganito capitals. Kaya sa flag nila yung flag na World War II panggera ay meron silang flag na yung may nagaganyan. 16 din yon, ibig sabihin imperial flag yon. Iba yung flag na square na may ganyan lang. Ito na yung flag after World War II. Binago nila yung flag kasi yung unang flag na parang nakaganyan, yung kasi ay bloody ang pag nakita yun ng mga Hapon ay naalala nila ang World War II na sinapit nila sa Amerika nang binumba sila ng first time na imbento na nuclear bomb. Kaya ang Amerika palaging ahead yan. Noong World War II, sino ang mayroong nuclear bomb? Wala. Tanging Amerika lamang. Kaya ngayon, World War III, mayroong bumbay ang Amerika na hindi nila sinasabi. Top secret. Kaya kung magkaroon ng gera, ay siguradong ilalabas yun. Secret weapon yun. Okay, so balik tayo sa kahulugan nito. Nasabi ko na kanina, kung ito'y nasa bundok, ito'y treasure marker at hindi lang marker. Referring to imperial treasure. Sa emperor, ibig sabihin malaki. Merong bunker, merong giveaways. So eto na, ating kilatisin ang ginawa nito. Para siyang hinulma, di ba? Parang semento siya. Ito, tingnan natin to. Itong sa unahan, napansin nyo, itong dito, semento yan. At kung tanggalin tong mga lupa dito, itong mga graba, lalantad yan. Makikita na semento lahat ito. Sementado yan. Ayan klarong-klaro. Dito ay makikita yung gilid ng semento. Kaya itong mga ito'y semento ito na hinulma. Ang kinakatakutan nila na tinatawag na sunflower. Ang sunflower kasi ay malaki yung bilog, yung bumba na sinasabi, ay ganito yan ang itsura. Yan. Kaya nga tinatawag na sunflower. Ito ay hindi. Ito yung chrysanthemum. Ito yung sunflower. Kapag nakakita kayo ng ganyan, bumba yan. Meron ding isang version ng sunflower na ganyan lang. Yung puro lang maiksi. Maiksi na linya. Akala nyo spokes. Hindi yan spokes. Ang spokes, mahaba ang sunrise. So yan ang mga pagkakaiba ng bumba at treasure marker. Itong nakita nyo, ito ay treasure marker ito. 100%. Ayan klarong-klaro naman. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi kung atin yan buuin natin yan. Ayan nakikita pa yung mga bakat Ayan So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ngayon, kung ipagpalagay natin hindi nila ginawang 16, bakit nga kaya 8? So meron kaagad enigma, di ba?
Meron ka agad secret sa numero na 8. Ngayon, ang numero 8, ano ba yan? Emperor treasure sign pa rin yan. Ang 8 ay letter H pagdating sa alphabet. Bilangin nga natin. A, B, C, D, E, F, G, H. Ayan, 8 nga. Ang H stand for the emperor. Yan ang kanyang pangalan. Hiro, Hito. Kaya napakaganda ng marker na ito kasi dito pa lang chrysanthemum, emperor emblem. Ang number ng kanyang mga petals ay 8, Hirohito. So doble ang sign na nagsasabi na sa emperor ito. Ngayon, ang problema dito ang paghanap. Okay, ang paghanap Saan ba natin yan nahanapin? Kung napansin nyo ay napakaganda ng pagkabilog nito. And then yung palibot niya ay semento. Itong mga portion dito, semento yan. So ibig sabihin, merong butas ito dito sa yung pinatungan ng mga biyak-biyak na ganyan na triangle. Ayan. Yan yung hukain. So ganito yan kapag naka-side view. Ito yung chrysanthemum, ito yung kanyang mga petals. So pabilog yan, nakaganyan. Ngayon, itong dito, ito yung simentado ito. Ganon din dito sa kabila. Nakita nyo kanina, diba, sinabi ko na semento yung nakapalibot. Semento yan hanggang dito, nakaganyan yan. So, side view kasi ang drawing natin, side view, ito yung lupa. Ito at sa gitna yung emblem, yung sign, ito. Ito yung bilog sa gitna. So, ano bang ibig sabihin ng bilog? Ang bilog ay treasure under, treasure below. Itong bilog. X yan yung target. Kaya, pababa yan. Kasi bakit may simento dito na parang sahig, di ba? Ngayon, kung simento rin itong dito, ay try nyo pag maso. Strike nyo ng maso yan kapag tutunog na parang septic tank na humahagubhob. Ibig sabihin ay merong chamber dito sa baba niya. At kapag nabuksan nyo ay baka tatambat yan ang medium deposit kasi Emperor Treasure ay malalaki na yan. Ang giveaway ng Emperor ay medium deposit. Kaya pwedeng merong bari-barita dyan na nakakahon. Sa baba mismo nitong nitong bulaklak. Ayan, so sa baba nito. So ito nakita nyo, simento yan, nakaganyan. Simento yan. At ito, simento rin to. Ito, simentado to. Kapag kinuha tong lupa dito sa palibot, lalantad yan, merong flooring na simento. Ngayon, ito bakit nilagyan ng bulaklak? Dahil ang bulaklak ang sentro. So ito yung sentro. Ito yung pinakauna ko na paghanap dyan. Dyan mismo, sa baba niya. Sentrong-sentro talaga yan. Ngayon, sabihin natin na paghukay nyo dito ay wala talaga. Pero huwag kayo tumigil. Hukayin nyo hanggang 2 meters. Sa 2 meters ay meron na kayong makikita dyan na mga palatandaan. It's either mga maliliit na banga, jars, mga buti. 2 meters, hindi 1 meter Kung 1 meter, hindi unsigned. So 2 meters to 3 meters. Merong mga gamit dyan. Pwedeng yung samurai ng Hapon, yung katana niya. Pwede yung bayoneta. Yan, sa 3 meters matagpuan yung mga ganyan. At kapag may ganun, sure ball na yan. Patuloy na kayo hanggang 7 meters. Ang mga malalaking giveaway ay 7 meters ang lalim. Okay, sabihin natin na wala dito. Ito kasi yung first option natin, papunta tayong baba. Sabihin natin wala dyan. Ngayon, kunin na natin yung 8. Bakit 8 capitals ito? So yan na yung puntahan natin. Ang ika-8
Hanapin natin ang east. Yan, kasi ang bulaklak ay nagsimbolo rin siya ng araw. Kung nakita nyo to, meron siyang mga sun rays. Spokes din siya, oh. 'Di ba? Nagaganyan 'yan. Itong bali pagitan, lakihan ko Itong pagitan ng mga petals, ito yung spokes niya, ito yung sun rays na bibilangin natin. So ilan ba to? Ayan, no. So merong 7 yata to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nga. Okay, depende kung kayo kasing nakakaalam dyan kung ilang petals yan. Pero sa estimate ko, 8 ang petals eh. So kung 8 ang petals, dapat 8 din itong, ito pala, 8 ito, nakaganyan. So 8. Para klaro, 7 to 8 meters tayo. Paputang east. Kung ang east ay dito, diyan tayo pupunta, 7 to 8 meters. Naku, parang naramdaman ko na makakuha kayo dito mga ka-TH. Diyan lang mismo sa sa baba nito. Kasi bakit siniminto itong gilid, 'di ba? Para siyang manhole. Para siyang tinakip lang diyan, tapos kunin mo, tapos hukayin mo. Para siyang manhole. Kaya ang kalabasan niyan sa ating drawing ay ganito. So ito yan ulit, balik tayo. Ito yung kanyang simento na nagpalibot sa marker. Ito yung marker. Ito yung gitna. So pag tanggal nyo dyan, ay parang makikita nyo ay mayroon pa ring simento. Ang simento na yan ay yung pinakasilyo nya. At kapag nabasag ito, ay pupunta kayo sa 2 meters, may makikita kayong mga sign dito. Mga bagay na gawa ng tao. At din patuloy pa kayo, hindi kasi magbaon ng 2 meters lang yan kapag emperor. So sabi ko kanina, 7 meters ang mga emperor giveaways. So hanggang 7 meters kaagad. Kapag may nakitang mga bagay na gawa ng tao dyan sa gitna, sa kalagitnaan, at kung wala, tsaka tayo pupunta sa 7 to 8 meters going to east. Okay, sabihin natin ng east ay narito. So, punta tayo dyan. 7 to 8 meters. Good luck sa inyo mga ka-TH. Napakaganda naman ng na yan. Dalawang sign na nagsasabi na sa emperor yan. Yung chrysanthemum emblem, chrysanthemum, at saka yung number of petals na 8. So Hirohito's treasure ito. Okay, so good luck. Ako'y magpaalam sa inyong lahat mga ka-TH. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat.